Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating batayang teksto ay kuha po mula sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 12 at mga talata 28 hanggang 34. At ganito po ang sinasabi. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Sabi niya, "Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos ang hihigit pa sa mga ito." Wika ng tagapagturo ng kautusan. "Tama po, Guro. Totoo ang sinasabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-isip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay." Nakita ni Jesus na maganda ang sagot. Kaya't sinabi niya, "Hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos." At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong ulit sa Kanya. Ito po ang mga salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Tayo muna po saglit na manalangin. Ama namin sa langit, kami po ay lumalapit sa iyong kababaang loob. Nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay iyong pinagtipon, na kami po ay binigyan nyo ng bagong umaga, na kami po ay iyong ginabayan. Sa aming pagsamba ngayon, nawa po ang mga salita na aming maririnig ay walang ibang mapapurihan kundi ikaw lamang, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong panahon po na mabalitaan ng mga Parisiyo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo, mayroong lumapit kay Jesus na isang dalubhasa sa kautusan na kung tawagin ay iskriba dito sa aklat ni Marcos sa ating batayang teksto, na nagtanong kay Jesus na ganito, "Guro, alin po ba dito? Alin po ba ang pinaka mahalagang utos?" Na kung mapapansin natin sa unang statement ng iskribang ito, ay ipinakita niya ang paggalang kay Jesus. Nagpakita siya ng mataas na paggalang kay Jesus gamit ang katagang guro. Pero ang kanyang tanong na ano ang pinakamahalagang utos ay isang tanong na nagnanais na mapahiya si Jesus, na nagnanais na mapahiya si Jesus, dahil sa tingin ng iskribang ito ay napakahirap para kay Jesus ang sagutin ang tanong na ito. Dahil mayroon po silang 613 na kautusan. Mayroon po silang 613 na commandments sa Old Testament, na kung saan iniisip ng iskribang ito na mapapahiya niya si Jesus sa harap ng mga tao kapag hindi niya masagot ang tanong
dahil sa dami ng commandments, no? O sa dami ng utos na nakatala. Ngunit, sinagot ni Jesus agad-agad ang tanong at walang ano-ano paman. Sinagot ni Jesus agad-agad ang tanong. At ang sagot ni Jesus ay ganito: mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At itong naging sagot ni Jesus ay galing sa Deuteronomy 6 verses 4 to 5. Ito ang tinatawag nilang Shema ng mga Hebreo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. No? At ang Shema po, mga kapatid, ay napakahalaga sa mga Hebreo kung saan galing ito sa unang utos. No? Galing po ito sa unang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At ang Shema po, mga kapatid, ay napakahalaga at ipinapamana nila ito sa mga susunod na henerasyon. Ipinapamemorize nila ito sa kanilang mga anak bilang pagpapaalala sa kanila na isa lang ang Diyos na kanilang sasambahin. Ang Diyos na gumabay sa kanila, ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang Diyos na protektahan sila at patuloy na iingatan. Ito lagi ang kanilang nire-recite o minimemorize, no? At ipinapamana nila ito sa kanilang susunod na henerasyon para hindi makalimutan ang utos na ito. No, ganun po kahalaga ang utos na ito, ang Shema sa mga Hebreo. At ang sinabi na ito ni Jesus, o itong naging sagot niya sa tanong ng eskriba, ay tumpak na tumpak sa tanong at hindi nila kaya i-argue kahit sabihin natin na dalubhasa na sila sa kautusan, no? Dahil napakahalaga sa kanila, no? Napakahalaga sa mga Hebreo ang kautusan na ito, no? At hindi lang sa mga Hebreo, mga kapatid, ganon din po nawa tayo. Atin pong isa puso at isa isip ang kautusan na ito, na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, sa isip, sa gawa, at sa salita. Sapagkat ito ang gusto ng Diyos na marapat nating gawin. Pero ang tanong, mga kapatid, ang laging tanong, paano natin maipapakita ang pag-ibig natin sa Diyos? Paano natin maipapakita itong sinasabi nating pag-ibig natin sa Diyos? Sapagkat tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi tayo nabubuhay sa puro salita lamang. Nabubuhay tayo sa gawa. Isinasabuhay natin o isinasagawa natin ang mga salita. Ganun po tayo, mga kapatid. So ang tanong, paano natin maipapakita itong sinasabi nating pag-ibig natin sa Diyos? Paano nga ba natin maipapakita? Sasabihin, pastor, magsimba po ng linggo-linggo, umawit ng mga papuri sa Diyos, mag-alay ng bulaklak. Doon po natin na ipapakita ang pag-ibig natin sa Diyos. No? Pero habang papunta sa simbahan, may nakitang matanda na natapilok, natumba sa daan, pero hindi tutulungan. Sasabihin, may COVID ngayon, bawal lumapit, bawal hawakan, social distancing, no? O kaya sasabihin, pupunta ako sa simbahan, ang puti-puti ng suot ko, baka pag hawakan niya ako, pag tinulungan ko siya, madumihan ang puti kong damit, ang maganda kong damit, no? Tapos, kibit balikat lang, sabay aalis. So, hindi tutulungan, pero papunta sa simbahan.
No? Hindi po ganon. Hindi po natin na ipapakita ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan lamang ng ating pagsimba, pagdadasal, at pagkanta ng papuri. Kaya po, may kadugtong ang sinabi ni Jesus sa Eskriba. Anong sabi? Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos ang hihigit pa sa mga ito. So, ibig sabihin mga kapatid, kakabit ng pag-ibig natin sa Diyos ay ang pag-ibig natin sa kapwa. Hindi natin pwedeng ibigin ang Diyos na hindi iniibig ang kapwa. Hindi po natin pwedeng ibigin ang Diyos kung hindi natin kayang ibigin ang ating kapwa. Magkakabit ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa kapwa. Dahil sa kanila natin na ipapakita ang ating pagmamahal, ang ating sinasabing pag-ibig natin sa Diyos. Di ba nga sabi pa ni Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay ipinapakita din natin sa gawa, wag lang sa salita. Ipinapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging makatao. Kung pamilyar po kayo sa kanta na Banal na Aso, isa pong mensahe ang mahalaga sa kantang iyon. Ganito po, sumakay, kasabay ko sa jeep ang isang ale, nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit, pumara sa may kumbento, sa babaan lang po sabi ng tsuper, ngunit mura pa rin ang murang ale, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. No? Ano ang silbi ng ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging banal, kung hindi natin kayang makipagkapwa, kung lahat ng lumalabas sa ating bibig ay puro pagmumura, kung ang lahat ng lumalabas sa ating bibig ay puro pagpapasama sa ibang tao. Sabi nga pa nga sa kanta, banal na aso, santo, pero kabayo ang ugali. Banal na tao, isang aling nagro-rosaryo, nakapikit pa sa jeep. Pero lumampas lang ng kunti yung jeepney driver sa babaan niya, mura ng mura ang ali. Ano ang silbi ng pagdadasal niya? Ano ang silbi ng pagrurusaryo niya kung hindi niya kaya makipagkapwa-tao? Ganun po ang ibig sabihin ng kautusan na ito. No? Ano ang silbi ng ating pagiging Kristiyano kung wala tayong paggalang sa kapwa natin? Ano ang silbi ng ating pagsunod sa unang pinakamahalagang utos na mahalin natin ang Diyos kung hindi natin kayang gawin o hindi natin sinusunod ang pangalawa na ibigin mo ang iyong kapwa? Kaya nga sabi ni Jesus sa talatang 11:31 sa ating teksto, walang ibang utos, sabi ni Jesus, walang ibang utos ang hihigit sa mga, ito ginamit niya ang mga, sapagkat napakahalaga ng dalawang ito, hindi pwede ang isa, hindi pwede ang isa. Napakahalaga ng dalawang ito. Ibig sabihin, ang utos ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hindi sa kapwa lang, hindi sa Diyos lang. Nagpapakita dapat ang ating pagsunod sa utos na ito, pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Ito po ang dalawang pinakamalagang utos sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen, Amen, and Amen.